Habang nag-aayos ng mga gamit ay biglang tumunog ang cellphone ni Leo. At nang makita niya ang pangalan ng tumawag, ay kaagad niyang sinagot ito. Uy pare, eksakto. Kaalis lang nitong sinasakyan ko. Sige. Don't worry about me, no problem. Ano ka ba? Sige. Di bale, marami pa naman pagkakataon eh. Salamat ah. Ingat ka rin. Pagka-drop call ay muli niyang binulsa ang cellphone at bumalik sa kanyang ginagawa. Sa 27 years na nabubuhay sa mundo, ito ang unang pagkakataon ni Leo na makasakay ng Roro. Unang beses niya ring magbiyahe na tawid dagat. Meron kasi siyang 1-week work-related project patungkol sa pupuntahan niyang lugar. Nang matapos na ang pagsasalansa ng mga kagamitan, ay umakyat na siya sa pinakataas ng sasakyang pangdagat. Doon ay tumanaw-tanaw siya sa magandang kapaligiran habang namamangha. Shit, ganito palang feeling ng sumasakay sa barko. Buti na lang talaga hindi ako mahihiluhin. Ang ganda-ganda pagmasdan ng mga tanawin mula rito sa karagatan. Napatigil siya nang mapansin ng ilang tao na tila nagkumpulan sa kabilang parte na para bang may kung anong tinatanaw mula sa dagat. Pasimple siyang lumapit doon at nakiusyoso hanggang sa masaksihan niya ang isang magandang senaryo. May mga dolphin kasi pati mga flying fish na tila nagkakarerahan sa tubig. Wow! Yun lang ang nabigkas niya pagkakita roon bago videohan ang magandang eksenang yon. Makalipas lang ang ilang oras, matapos makapag-relax at makalanghap ng sariwang hangin mula sa gitna ng karagatan, ay dumaong na ang Roro nang hindi rin niya halos namamalaya ng oras. Pagkatapos niyang makuhanan ng litrato ang ilang kaaya-ayang tanawin, ay naglakad na siya palabas sa pantalan. Sinalubong ang binatang nakasalamin ng iba't ibang klase ng tao, pero ang pinakaumagaw sa kanyang pansin ay ang lalaking palaboy, na sa tansya niya ay nasa mid-30s. Nasa pinakadulo at pinakasulok yun ng nilalakaran niyang daan. Di talaga mawawala ang palaboy kahit saan lugar. Ay, grabe na talaga ang mundo. Pagkatapos sabihin yun ay pasimple niyang kinuhanan ng litrato ang nasabing lalaki. Pero nagulat siya nang bigla tong lumingon sa gawin niya. Dahil doon ay pasimple niyang ibinaba ang kamera na nakakwintas din sa kanya. Tinapunan siya ng lalaking palaboy ng matalim na titig na ginantihan niya lang ng naiilang na pagtingin habang napapakunot ng noo. At habang papalapit siya sa kinaroroonan nito, ay may kung anong mabigat na puwersa siyang biglang naramdaman. Isang kakaibang aura na hindi niya rin alam kung saan o kanino nang gagaling. Gara naman ang pakiramdam na to. Marahan siyang naglalakad sa harapan ng lalaking palaboy nang walang ano-ano ay bigla yung nagsalita ng mahina, dahilan upang saglit siyang mapahinto at mapabaling dito. Dayo ka, di ba? Ha? Lupit naman ito. Nalaman niya talaga na dayo ko. Mag-ingat ka, Dayo. Malapit ka pa naman sa mga katulad nila. Pagkasabi noon ng palaboy, ay saka tumayo at naglakad palayo. Kinilabutan si Leo sa kanyang mga narinig, kaya pasimple siyang napahima sa mga braso sapagkat naramdaman niya ang pananayo ng mga balahibo ron. Saglit din siyang humimas ng batok sapagkat nag-angatan din ang mga balahibo niya sa parting yon. Nang mawala na sa paningin niya ang lalaking palaboy, ay mabilis nang naglakad si Leo palayo at tinungo kung saan naroon ang terminal ng jeep. Kailangan na niya kasing makasakay ng jeep dahil ayon sa kaibigan niyan si James na kausap niya kanina sa telepono, hanggang alas 5:30 lang daw ang biyahe ng jeep. Kung sakaling hindi niya maabutan, ay kailangan na niyang umupa ng mga pribadong sasakyan kung saan hindi rekomendado dahil may kamahalan. Pagdating sa jeep ay kaagad siyang umupo sa unahan dahil wala pang nakapwesto roon. Naghintay siya ng ilang minuto hanggang sa magpa siyang tsuper na umalis. Eksakto naman na pagkabuhay ng makina ay biglang may humawak sa kanang braso ni Leo na labis niyang ikinabigla.
Ay putik na tipaklong! Demonyo ka! Paglingon ay tumambad sa kanyang paningin ang lalaking palaboy kanina. Hoy, kunin mo to. At wag na wag mong iwawala kahit anong mangyari. Hindi na nakapalag ang binatang nakasalamin matapos isuksok ng lalaking palaboy ang kung anong bagay sa kanyang bulsa. Pagkatapos noon ay dali-dali yung naglakad palayo matapos sitahin ang tsuper. Kinagalitan pa nito ang lalaking palaboy na tinawag na Otsyok. Ayon pa sa Ginoo, madalas daw yung ganon sa tuwing makakapansin na merong dayo. Bago tuluyang umalis ang sasakyan, ay napalingon pa si Leo sa lalaking palaboy na tila bumulong naman sa hangin subalit narinig niya kung anong sinasabi. Sinabi ko sa iyo, mag-iingat ka at huwag mong aalisin yan kahit anong mangyari. Pag-andar ng sasakyan ay bumaling na siya sa mga tanawin dahil kahit padilim na ay makikita pa rin ang magandang kapaligiran. Mas lalong guminhawa ang pakiramdam ni Leo dahil sa malamig na samyo ng hangin na dumadampi sa kanyang mukha at buong katawan. Subalit kahit ganon ay may kaunting takot pa rin sa kanyang isipan dahil na rin sa mga sinabi ng lalaking palaboy kanina. Mabuti na lang din ay maraming mga kwento ang tsuper tungkol sa kung ano-anong katatawanan kaya naman nawala na rin sa isip niya ang mga nangyari kahit ang nilagay na kung anong bagay sa kanyang bulsa. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 7:00 na ng gabi nang makarating si Leo sa bagong bayan. Hindi ganon kasibilisado ang lugar, subalit ito ang itinuturing nilang bayan dito. Nakakapanibago sa tulad niyang taga-syudad sapagkat maaga pa lang ay sarado na ang karamihan sa mga tindahan. Dahil doon ay napabulong siya sa sarili pagkababa ng sasakyan. Ganito pala talaga ang buhay sa probinsya. Wala pang internet tapos mahina ang signal. Mahihirapan akong kontakin si James nito. Naknang teteng. Nakakainip pala rito kung di ka sanay. Mabuti na lang may offline games tong cellphone ko at dala ko tong camera ko. Pagkatapos sabihin yon ay nagpatuloy siya sa paglalakad upang hanapin ang bahay na kanyang tutuluyan. Sabi ni James, pasukin ko lang daw ang Guevara Street tapos sa pinakadulo lumiko ako. Kapag may nakita akong bahay na bato na hanggang second floor ang taas, katukin ko na lang ang gate. Mabilisan na ang ginawang paglakad ng binatang nakasalamin sapagkat medyo may kadiliman na ang paligid. Magkakalayo kasi ang mga posting may ilaw at bukod dun ay wala na siya halos nakikitang tao na naglalakad o nakatambay sa labas. Medyo nangilabot ang pakiramdam niya ng dahil doon. Grabe, pakiramdam ko tuloy parang 12:00 na ng hating gabi. Pero 7:00 pa lang. Tokting yan. Mabuti na lang ay hindi ganoon karami ang bahay na bato sa lugar na yon. At sa hilera ng nilikuan niyang street ay iisa lang ang bahay na may second floor kaya mabilis niya lang natunto ng lokasyon. Pagtingin niya sa stainless na gate ay may napansin siyang kakaibang simbolo sa right column ng gate. Triangulo to na may hugis ng krus sa loob. Napakunot noo siya pagkakita rito sabay hawak sa nasabing simbolo. Napansin niya kasi na para tong natuyong dugo. Hindi naman siguro kasi kung dugo to, nabura na sa ulan. Kinuhanan niya ang nasabing simbolo gamit ang kamera na nakakwinta sa kanya. Pagkatapos nun ay saka siya muling bumaling sa gate at kumatok ng mahihina pero maraming ulit. At habang naghihintay sa paglabas ng nasa loob ng bakuran, ay tumalikod muna siya sa stainless gate. Bigla kasing humangin at nang dumampi yun sa kanyang katawan, ay may tila ba kung anong presensya ang bigla na lang nagpakilabot ng buo niyang pagkatao. Tila ba may kung sinong nakamasid sa kanya na hindi niya makita dahil sa madilim na ang paligid. Bihira talaga. Ang tagal naman lumabas ng nasa bahay. Nakakatakot pala sa ganitong lugar. Hindi na niya natapos ang pagsasalita dahil narinig na niyang tumunog at bumukas na ang gate kaya muli siyang napaharap dito. Makalipas lang ang ilang segundo
ay tumambad na sa kanyang paningin ang mag-asawang sina Ginoong Dino at Ginang Mina de Oro. Sila ang mag-asawang inirekomenda ni James na pupwedeng matuluyan niya ng libre dahil sa gagawin niyang proyekto. Gawain na kasi talaga ng pamilya de Oro ang tumulong at magpatuloy ng libre, lalo na kung ang gagawin ng isang tao ay mayroong benepisyo para sa kanilang lugar. Magandang gabi po. Kayo po siguro ang mag-asawang de Oro. Kumusta po sa inyo? Sa kanya pinagmasdan uli ang mag-asawa. At nang makita niya si Ginoong Dino na nakaupo sa wheelchair habang nakatakip na makapal na kumot simula sa hips hanggang paanan, naalala niya bigla ang sinabi ni James sa kanya. Napabulong tuloy siya sa sarili dahil doon. Oo nga pala. Sabi pala ni James, may kapansanan ng lalaki. Ikaw na ba si Leo? Yung nirekomenda ni James? Opo. Magandang gabi po ulit, Tay. Dino, Ako naman ang kanyang may bahay, si Mina. Nice to meet you po, Mang Dino, saka Aling Mina. Kuya Dino at Ate Mina na lang. Masyado mo naman kaming pinatatanda ka agad eh. Ay, sorry po. Pasensya na. Matapos makipagkamay ay kumamot-kamot ng ulo ang binatang nakasalamin na pagkalaon ay natigil din dahil muling nagsalita si Ginang Mina. Halika na rito sa loob para makasabay ka na sa amin sa pagkain, Leo. Salamat po. Pagkapasok niya sa loob ng bakuran, ay sinara kaagad ng ginang ang gate bago muling bumaling sa kanyang asawa at marahang itinulak ang wheelchair papunta sa loob ng bahay. Malugod ang naging pagtanggap ng may-ari ng bahay kay Leo sapagkat naibili na siya ng kaibigang si James na dati nang nanuluyan sa nasabing bahay. Hindi lang nakasama ngayon si James dahil na ospital ang magulang nito at walang magbabantay maliban sa kanya. Pagpasok sa loob ng bahay, ay bumungad kay Leo ang isang lalaki na kasing taas niya lang din pero maputi at payat. Kamukha to ng Ginoong nasa wheelchair, kaya inisip niya na kaagad na anak ito ng mag-asawa. Anak, Kelvin, pwede bang pakisamahan mo muna ang Kuya Leo mo sa magiging kwarto niya? Pag ready ka na, Leo, bumaba ka na lang at pumunta ka na sa kusina, ha? Maghahanda lang ako ng hapunan natin. Maraming salamat po. Pagpunta ng mag-asawa sa kusina, ay naglakad naman ang dalawang binata paakyat hanggang sa makarating sila sa silid na tutulugan ni Leo sa loob ng 1 linggo. Dito ang kwarto mo, kuya. Thank you. Ano nga ulit pangalan mo? Kelvin. Nice meeting you, Kelvin. Pagkalahad niya ng kamay ay tinitigan lang siya ng payat na binata, kaya nailang siya at ibinaba na lang ito. Maiwan na kita, kuya. Kaagad tumalikod si Kelvin at naglakad papunta sa ibaba ng bahay. Kaya pasimpleng napaismid si Leo na tila napahiya sa nangyari kanina. Suplado naman nun. Sabi ni James, mababait ng pamilya de Oro. Ay, tinanggal na lang muna niya ang bag at nilapag sa kama bago lumabas ng silid at maglakad papunta sa ibaba ng bahay. Katulad ng sabi sa kanya kanina na mag-asawa, nakisalo nga ang binata sa hapunan ng pamilya habang nakikipagkwentuhan na rin. 1 linggo lang pala ang ilalagi mo rito sa amin. Opo, yun lang kasi ang binigay sa akin ng kumpanya namin eh. Sayang naman, kung magtatagal ka sana kahit 2 linggo, plano namin igala ka muna sa magagandang lugar dito. Tutal, nandito ka na. Naku, salamat po ah. Ang kaso, mahigpit talaga ang kumpanya namin lalo na't nagbabudget din sila. Ang gagawin ko na lang po, siguro para hindi naman mas nakakahiya sa inyo sisikapin ko matapos ng 3 araw ang project ko sa mga katutubo. Tapos yung natitirang 2 araw, i-spend ko po sa paglilibot dito sa lugar nyo. Natigilan ang binatang nakasalamin sa pagsasalita nang makita niya ang kakaibang titig ni Kelvin. Naalala niya tuloy bigla ang lalaking palaboy sa seaport. Ganon din kasi ang pakiramdam niya matapos matitigan na parang kakainin ng buhay. Bigla tuloy napasigaw ang isip ni Leo habang umunguya ng pagkain. Grabe naman kung makatingin tong lalaki na to. Kulang na lang lulunukin ako ng buhay.
Kung ganun ang desisyon mo, wala namang problema sa amin. Pero, kaya mo namang kaya yun ng 3 araw. Huwag mo lang sanang madaliin ang trabaho mo. Dahil para naman sa mga katutubong naririto sa lugar namin ang proyektong gagawin mo. Kaya naman po. Gamay ko naman ang mga ginagawa namin. Lalo na siguro kung kasama ko si James. Baka 2 araw lang tapos na po. Usually kasi, sinasagad na namin para ang natitirang araw relax na lang kami para rin makapagbakasyon kahit papano. Mabuti naman, basta kung kailangan mo ng tulong namin, huwag ka mahihiyang magsabi ha. Para sa mga katutubo rito, hindi kami magdadalawang isip na tumulong. Sure po, makakaasa po kayo. Ngayon pa lang thankful na ako. Tulad ng sinabi ni James, napakataba po talaga ng puso nyo. Kaya po siguro kayo pinagpapala lalo Eksaktong pagkasabi niya nun, ay tila nag-iba na naman ang tingin ni Kelvin sa kanya. Pero para hindi na ma-distract ay umiwas na lang siya ng tingin dito at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kumain, marami pa silang napagkwentuhan. Napag-alaman ni Leo na may 3 anak ang mag-asawang De Oro. Ang panganay ay nakatira na sa Maynila at ang bunso na lang ang kasama nila sa bahay. Nang hindi mabanggit na mag-asawa ang ikalawa nilang anak, ay na-curious tuloy siyang bigla. Gusto niya sanang tanungin ang tungkol doon, kaya lang ay nanahimik na lang siya dahil sa hiya. Napunta na rin kasi ang usapan sa kalagayang medikal, kaya bigla rin siyang napatanong patungkol sa sitwasyon ngayon ng Ginoo. Pasensya na po rito sa itatanong ko Naku, curious lang po kasi ko Ba't po kayo naputulan ng mga paa, Kuya Dino? Ang mukha ng mag-asawang bakas ng mga ngiti kani-kanina lang ay biglang naging seryoso. Pagkatapos ay nagkatinginan ng mga to, kaya nailang si Leo at natapik pa ng pasimple ang ulo bago bumulong. Sablay naman ang tanong mo, Leo. Loko ka. Masyado kang feeling close kasi agad Ilang oras pa lang kayo nagkakakilala. Natigilan siya nang biglang pumeke ng ubong Ginoo at pagkatapos ay nag-ayos to ng wheelchair para humarap ng diretso sa kanya. Lalong nailang ang binata kaya pasimple niyang inayos ang kanyang salamin kahit ang totoo ay gusto niya nang magpalamon sa lupa dahil sa hiya. Pasensya na po sa tanong ko, Kuya Dino, Ate Mina. Ayos lang po kung hindi niyo nasagutin. Hindi ko po kayo dapat tinanong ng ganon. Pasensya na po talaga. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Diba asawa ko? Oo, walang kaso sa akin. Ikukwento ko rin naman sa'yo ang dahilan kung bakit nagkaganito ang paa ko. Pati ang boses ko na parang paos. Nagulat si Leo dahil ang akala niya talaga sadyang garalgal na ang boses ng Ginoo dahil sa medyo may edad na ito. Ibig sabihin po pala, hindi natural ang pagkahusky ng boses niyo? Sa kasamaang palad ganun na nga. Naaksidente kasi ako. At kasamang naapektuhan ang paa ko pati na rin tong boses ko. May mga oras nga na makati ang lalamunan ko. Pero kapag nakakainom ako ng tsaa na ginawa nitong asawa ko, nawawala ang pangangati. Ganun po ba? Naku, buti naman po at ayos na ang pakiramdam niyo, Kuya Dino. Kailangan maging ayos. Kesa naman magmukmuk ako at saka hindi naman porke hindi na ako nakakalakad wala na ako magagawa. Ika nga sa kasabihan, kung gusto natin, palaging may paraan. Matapos marinig ng binatang mag-asawa, ay mas lalo siyang humanga sa mga to, sapagkat bukod sa kabaitan nilang taglay, ay tila ba malugod nilang hinaharap ang hamon ng buhay. Nang lumalim na ang gabi ay pinutol na ng mag-asawa ang pag-uusap kahit may mga bagay pa sanang itatanong si Leo sa kanila. Naisip na lang din ng binata na may ilang araw pa naman siya sa lugar na yon kaya maaaring makapaghintay ang kanyang mga tanong. Nang pahakbang na ang binatang nakasalamin ay muli siyang natigil sapagkat may pahabol na sinabi si Ginoong Dino. Siya nga pala, Leo. Uunahan na kita Napansin mo naman sa labas kanina na maaga pa lang wala nang mga tao. Kaya hanggang maaari sana huwag kang magpapagabi
Nasabi ba sa'yo ni James ang tungkol sa bagay na yon? Wala naman po siyang nabanggit sa akin. Pero sige po, since nasabi niyo naman na po, pipilitin kong tapusin na maaga ang gagawin ko. Sige na, at magpahinga ka na. Naway, maging mahimbing ang tulog mo. Sa inyo rin po. At salamat sa masarap na hapunan. Pagkatango ng mag-asawa ay nagpaalam na ang binata. Umakyat na kaagad siya sa ikalawang palapag ng bahay at nagtungo na sa kanyang silid. At dahil sa hindi pa siya inaantok, kaya naman nag-ayos muna ng mga gamit si Leo. Chinek niya muna ang mga equipment na dadali niya para bukas kung kumpleto na. Hinayaan niya lang munang nakabukas ang pinto sapagkat medyo maalinsangan ang loob ng silid kahit nakabukas pa ang electric fan. Ang init pala rito. Tumayo siya at lumapit sa bintana para sana buksan yun. Kaya lang ay napansin niyang nakalak mula sa labas, kaya napakunot noon na lang siya. Ba't naman nakalak to mula sa labas? Gara, parang preso. Hinawi niya na ulit paloob ang kurtina at nang babalik na siya sa kama para ipagpatuloy ang ginagawa, nagulat siya matapos makita si Kelvin na nakatayo na sa tapat ng pintuan at nakatingin sa kanya ng seryoso. Okay ka lang, Kelvs? May kailangan ka? Katulad kanina ay tila malamig pa rin ang pakikitungo ng patpating binata sa kanya. Tumitig lang to mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang buo niyang pagkatao at pagkatapos nun ay naglakad na lang to palayo na wala man lang kahit na anong sinasabi. Napakunot noon na lang si Leo bago ipagpatuloy ang kanyang ginagawa hanggang sa matapos na siya. Nang mailipat na niya sa sahigang maleta at maisaayos na ang mga dadalhin para bukas, ay nahiga na siya. Pero dahil sa init na nararamdaman, kaya naman naisipan niyang mag-shower na muna. Dala ang tuwalya at mga hygiene kit, nagtungo siya sa banyong nasa first floor. Pasado 9:30 ng gabi. Eksaktong pagkandado niya ng pinto ng CR, ay nakadinig siya ng mabibigat na mga yabag mula sa bandang kusina. Hindi lang yun isa o dalawang tao, kundi marami. Kaya nagtaka siya dahil sa pagkakatanda niya, tulog na ang mag-asawang De Oro o kahit si Kelvin. Ang isa pang sumagi sa isip niya, ay 4 lang naman silang naroon sa loob ng bahay, pero napakarami talaga ng yabag ng tao na kanyang narinig. Sino yung mga yun? Marahan niyang pinihit ang doorknob at binuksan ng kaunti ang pinto. Nang sumilip siya sa labas kung saan ay bahagi ng kusina at dining area, ay wala na siyang naabutang tao. Ang bilis naman mawala ng mga yun. Makapag-shower na nga para makatulog na. Makalipas ang ilang minuto matapos makapag-shower, paglabas niya ng banyo ay maingat siyang naglakad pabalik papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Subalit saglit lang siyang natigilan nang pagdating niya sa sala ay may nahagip ang kanyang paningin sa labas ng bahay. Maliit na liwanag na tila gawa ng isang gasera o kandila. Dahil doon ay bigla na lang siyang napasilip sa bintanang nakasara. Bubuksan niya sana to, kaya lang ay nakarinig naman siya ng mga yabag mula sa hagdanan, dahilan para mapalingon siya ron. Nakita niyang nakatayo si Kelvin sa ika-4 na baitang ng hagdanan habang nakatingin sa kanya ng matalim. Kelvin, may tao yata sa labas. 10:00 na ng gabi, Kuya Leo. Pumasok ka na sa kwarto mo. Pagkasabi niya noon ay bumalik na sa taas ang binatang payat na malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya. Napakibit na lang ng balikat si Leo. Tapos muling dumungaw sa bintana, pero wala pa rin siyang nakita. Pagkalaon, umakyat na nga siya ng kwarto at sinara ang pinto. Napansin niya pa na tila maraming bakas ng kalmot ng kung anong hayop ang harap ng pinto. Ganon din ang pinto ng kwarto ni Kelvin. Maliban na lang sa katapat niyang silid na kulay itim ang pintura ng pinto. At bukod doon,
Katulad ng nakita niyang simbolo sa gate, may ganong simbolo rin sa katapat na silid kung saan siya natutulog. Pagkalak ng binata sa doorknob, ay sa kanya rin tinanggal ang salamin at nilapag to sa maliit na mesa kung saan niya rin nilagay ang mga equipment na gagamitin para bukas. Malapit lang ang mga yun sa kama. Pagkatapos noon ay inayos niya na ang pantalong ginamit hanggang sa may mahulog sa bulsa nito. Doon ay nakita niya ang isang uri ng maliit na tela na may kung anong bagay sa loob. Dinampot niya to bago nagtakang napatanong sa sarili. Ano to? Ito siguro yung nilagay ng lalaking palaboy sa bulsa ko kanina. Inilapag niya rin sa maliit na mesa ang nasabing bagay pagkatapos ay saka siya naupo sa kama at nagsimulang manalangin na nakagawian niya na bago matulog. Matapos makapag-sign of the cross, ay humiga na siya at natulog ng komportable. Kaya lang, makailang ulit siyang naantala sapagkat tila palaging mayroong bumubulabog sa kanyang pagtulog. Naalimpungatan kasi siya dahil sa mga kaluskos sa pinto ng kanyang silid. Tila ba may nagpupumilit na magbukas ng seradura kaya hindi na siya nakatulog na maayos hanggang sa sumikat na lang ang araw. Pagkarinig niya ng tilaok ng manok, pasado 4:30 ng umaga, ay bumangon na kaagad siya ng kama at muling nanalangin ng taimtim. Nang makapag-ayos na ng sarili, ay bumaba kaagad siya sa kusina kung saan naabutan niya ang mag-asawang De Oro na naroon na. Nakapaghanda na rin ng luto si Ginang Mina habang ang Ginoong nasa wheelchair naman ay nagkakape na habang nagbabasa ng dyaryo. Magandang umaga po. Ang aga niyo po palang nagigising. Magandang umaga sa iyo, Leo. Magandang umaga. Paupo ka na para makapag-almusal ka. Eksaktong katatapos lang magluto ni Mina ng almusal. Salamat po. Maliligo po muna sana ako eh. Mamaya ka na maligo para dire-diretso ka na. Sige na, upo na. Huwag ka nang mahiya. Hindi na tumanggi ang binatang nakasalamin. Naupo na siya malapit kay Ginoong Dino na abala sa pagbabasa. At habang nagsasandok na makakain, ay bigla yung nagsalita. Kumusta naman, Leo? Nakatulog ka naman pa na mahimping? Ang totoo po niyan, maya't maya po ang gising ko eh. Natigilan siya nang mapansin ang mag-asawa na nagkatinginan. Pero matapos niyang makapagsandok ng pagkain sa plato, ay muli niyang itinuloy ang pagsasalaysay. Napansin ko lang na may kakatuwang kaluskos akong naririnig tapos parang may nagbubukas o nagpipihit po ng doorknob. Kaya maya-maya ako napapatingin sa pinto. Siguro, guni-guni ko lang po yun. Nagbubukas ng doorknob? Opo. Pagpasensyahan mo na, ako lang yon. Maaga kasi talaga akong nagigising. Nakaugalian ko na yon. Sisilipin ko sana kung gising ka na. Nahihiya naman akong kumatok. Baka ayaw mong maabala. Ganun po ba? Sige po. Sa susunod, hindi ko na lang ilalak ang pinto. Nako, maglaka ng pinto. Hayaan mo lang na nakalak ang pinto mo. Nagulantang ang binatang nakasalamin pagkarinig niya sa reaksyon at pagsasalita ng mag-asawa. Para tong mga takot na takot sa hindi malamang kadahilanan. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang tuloy sumagi sa isip niya mga bakas ng kalmot ng kung anong mga hayop sa bawat pinto ng kwarto sa ikalawang palapag. Pati na rin ang nakakandadong bintana mula sa labas at ang nag-iisang silid sa pinakadulo na may katulad na simbolo ng nasa gate. May kung ano sa dibdib niya at isipan na naglaro, kaya habang nakatingin sa mag-asawa ay nakaramdam ng pag-aalala si Leo. Napasalita tuloy siya sa isip ng hindi sinasadya. Parang may tinatago naman itong mga to. Kitang-kita sa hilatsa ng mga mukha nila. Dahil sa awkward moment na yon, ay tila nagkahiyaan na magsalita ang tatlo. Mabuti na lang din ay dumating si Kelvin na nagising na rin. Umupo ito sa tapat mismo ni Leo at saka sumandok na rin ng makakain. Kumain na kayo riyan, magpakabusog kayo.
tapos magluluto ako ng para sa babaunin niyo mamayang tanghali. Sige na. Napakunot ng noo si Leo pagkarinig sa sinabing yun ng ginang at nang mapagtanto niya ang ibig nitong sabihin ay napalingon siya ulit kay Kelvin na seryoso sa pagkain. Si Kelvin ang mag-a-assist sa'yo, Tino. Si Bernan kasi, yung talagang taga-assist namin sa mga tao rito, may sakit ngayon, kaya ang anak na lang muna namin ang sasama sa'yo. Ganun po ba? Mukhang mas masaya po yun. At least lalong magkakaroon kami ng bonding ni Kelvin. Pakunwari niyang initian ang kaharap pero ang totoo ay ilang na siya. Alam niya kasi sa sarili na malamig ang pakikitungo nito sa kanya at nakikinikinita na ni Leo na malamang magiging tahimik sila sa daan. Gamitin niyo na lang ang honor namin. Marunong magmaneho yan si Kelvin. O kung marunong ka po, pwede kayong magsalitan sa pagdadrive. Huwag mo nang problemahin ang panggas dahil palagi namang full tank yon. Kami nang bahala roon. Sige po, maraming salamat po. Napakalaking tulong ng sasakyan. At least, hindi na po ako magko-commute. Pagkatapos mag-almusal at makapagkwentuhan ng ilang saglit, ay mabilis nang naligo si Leo. Makalipas lang ang 15 minutos, ay lumabas na siya ng banyo at nagbihis. Inayos na rin niya ang mga equipment na gagamitin para sa unang tribo na pupuntahan nila sa lugar na yon. Nang makita naman niya ang paskwer na pulang telang may kung anong bagay sa loob, ay dinampot na lang niya to at ibinulsa. Pagkatapos noon ay dali-dali na siyang lumabas dahil narinig na niya ang tunog at busina ng owner mula sa labas ng bahay. Pasikat na ang araw na makasakay siya sa nasabing sasakyan at nang umandar na to, matapos nilang makapagpaalam sa mag-asawa, ay sa kanya nakita ang kabuuan ng nasabing bahay. Malawak pala to ng higit pa sa kanyang inaasahan, pero kapansin-pansin na tila maliit na portion lang ng bahay ang nagagamit nila. Napaisip na naman tuloy siya matapos makita ang likurang bahagi ng lupain ng De Oro. May malawak pang parte sa likuran ng bahay? Ano kaya yun? Natigilan siya sa pagkausap sa sarili nang marinig na nagsalita si Kelvin habang nakatuon ang tingin sa dinaraanan nilang kalsada. Iniisip mo ba kung anong nasa likuran ng bahay? Hindi ba nakwento sa'yo ni nanay at tatay? Hindi. Pasensya na. Na-curious lang ako. Doon nila ginaganap ang mga seremonya. Seremonya? Hindi na umimik ang binatang payat. Paglagpas kasi nila ng bagong bayan, ay saglit na bumagal ang takbo ng sasakyan dahil mayroong mga checkpoint ang sundalong nakabase roon. Saglit na nakipag-usap si Kelvin sa isang sundalo. Nang mapatingin naman doon si Leo, nahapyawan niya ang braso ng Ginoo na mayroong tattoo na katulad mismo nang nakita niya sa gate ng mga De Oro, pati na rin sa nakakandadong pinto sa tapat ng silid na tinutulugan niya. Napakunot noon na lang siya habang nagtatanong na naman sa sarili patungkol sa simbolong yon. May kulto ba sila rito? Wala ring ano-ano ay bigla na lamang sumagi sa isip niya ang lalaking palaboy. Tila bigla na lang nagsumiksik sa utak niya ang mga sinabi nito kahapon. Mag-ingat ka, Dayo. Malapit ka pa naman sa mga katulad nila. Boy, kunin mo to at huwag na huwag mong iwawala kahit anong mangyari. Sinasabi ko sa'yo, mag-iingat ka at huwag mong aalisin yan kahit anong mangyari. Matapos yung maalala ay bigla na namang nanayo ang mga balahibo niya sa katawan. Ramdam na ramdam niya lalo na sa parting braso at batok, kaya pasimple siyang napahima sa mga bahaging yon habang napapatanong na naman sa sarili. Baka tama nga ang lalaking palaboy na yon. Buti na lang, dinala ko tong binigay niya. Dinukot niya ang nasabing bagay sa bulsa at pasimpleng tinignan bago muling magsalita sa isipan. Lord, kayo na pong bahala sa akin sa lugar na to. Kinakabahan man ng umagang yon, ay sinikap niyang hindi magpahalata sa kasama. Pilit niya rin namang inaalis sa isip ang takot sapagkat ayaw niyang makasagabal to sa gagawin niya sa tribong pupuntahan nila.
Malayo-layo rin ang kanilang narating at maraming na-eksamin na katutubo si Leo dahil na rin sa tulong ni Kelvin. Ang iba pang tulong na kakailanganin ay sa susunod pa na darating dala naman ng mga kasamahan ni Leo sa trabaho. Naubos ang oras niya sa pakikipagsalamuha sa mga katutubo at napuno ng kaalaman ng kanyang utak tungkol sa kultura at iba pang kasanayan na meron ng mga ito. Kahit may pagkasuplado, kahit papano'y marami-rami ring ibinahagi si Kelvin kay Leo na hindi niya inaasahan. Ang akala kasi ng binatang nakasalamin ay magiging tahimik lang sila sa sasakyan sa buong maghapon. Sa ilan nilang mga talakayan ay napunta na nga ang usapan sa relihiyon at kababalaghan na siyang pinaka napansin ni Leo sa mga taga roon. Bukod kasi sa simbolo ng triangulong may mata sa gitna, may iba pa siyang nakita na tila grupo rin ng mga samahan. Panay naman to mga nakakwintas ng ngipin ng isang hayop. Kelvin, itatanong ko lang sana kung anong kahulugan ng simbolo dun sa haligi ng gate nyo. May nakita rin kasi akong ganun sa katapat kong kwarto. Pati yung kausap mong sundalo kanina, saka yung ilan sa mga nandun sa tribong pinuntahan natin. Religious group ba yon? Hindi kaagad umimik ang binatang payat pero kitang-kita sa mukha nito ang tila pagkabahala. Okay lang kahit hindi mo nasabihin. Pasensya na sa tanong kong yun ha. Mga dating religious group yon. Sa panahon natin ngayon, kulto. Nagulat si Leo sa kanyang narinig kaya pasimple siya nag-ayos ng salamin habang nagpatuloy naman sa pagsasalita ang nagmamaneho ng sasakyan. Noon, maayos naman na maituturing ang samahan na yon. Naniniwala naman sila sa Diyos as Trinity. Ang totoo niyan may ilan sa kanila at kasama na ang parents ko na nakapagpapagaling ng mga may sakit. Dahil sa mga milagrong yon, maraming umanib sa samahan at okay na okay pa ang lahat ng yon bago ang aksidente ni tatay. Ano bang naging dahilan ng aksidente niya? Tanungin mo na lang si tatay tungkol dyan. Pero ako nang magsasabi sa'yo, hindi mo nagugustuhin marinig pa yon. Dahil sa aksidente na yon, nahati ang paniniwala ng mga tao rito. May nanatili sa kung anong pinaniniwalaan nila tatay at merong mas lumalim pa ron. Nagpalit sila ng relihiyon hanggang sa mabansagan ng ilan na mga mangkukulam. Kung sinong sumusuway sa kanila o umaalis sa paniniwala, may nangyayaring masama o kaya naman sa mga mahal nila sa buhay. Napalunok na lang ng laway si Leo habang nakikinig. Kaya mag-iingat ka rin sa mga pakikitungo mo sa mga tribo-tribo kasi ang alam namin, ilan sa mga yan, tumiwalag na at pasimpleng umanib sa pangkukulam. Ibig bang sabihin, marami nang mangkukulam sa lugar na to? Hindi ko rin masabi, dahil hindi rin naman basta-basta mag-aral ng ganun. At saka ang balita ko, malaki ang kapalit nun. Nangilabot si Leo dahil sa mga sinabing yun ni Kelvin, kaya napahimas na naman siya sa magkabilang braso habang nakatingin sa daan. Naalala na naman niyang bigla ang mga sinabi ng lalaking palaboy sa may seaport. Mag-ingat ka, Dayo. Malapit ka pa naman sa mga katulad nila. Boy, kunin mo to at wag na wag mong iwawala kahit anong mangyari. Sinasabi ko sa'yo, mag-iingat ka at wag mong aalisin yan kahit anong mangyari. Naalala ko tuloy yung sinabi ng lalaking palaboy dun sa may seaport. Natigilan na siya matapos mapansing nag-iba ang reaksyon ng nagmamaneho ng Honor. Nang mapansin niya ang pananahimik ni Kelvin, ay hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan na lang niya na lamunin ang katahimikan ng paligid hanggang sa magkusa na nga ang payat na binata na magsalita. Si Kuya Ochok. Kilala mo yun? Oo nga pala. Tanda ko ang sinabi ng driver. Yun nga ang pangalan ng lalaking yun. Ochok. Paano mo nakilala ang palaboy na yun? Alam mo naman ang mga tao sa probinsya. Sa bagay. Pero mukhang maraming alam ang lalaking yun. Siguro dati rin siyang kulto. Pasensya na. Hindi ko naman intensyon na masabi yun. Ayos lang. Totoo naman kasi yun.
kapag baliko na ang paniniwala mo patungkol sa Diyos, babansagan ka ng kulto. Matanong ko lang, kayo ba nagpapatuloy pa rin? Nabanggit mo kasi ang seremonya kaninang umaga eh. Kaya pala kagabi marami akong narinig na parang yabag ng tao habang nagsashower ako. Ganong oras ba nila ginaganap ang pagsamba? Kung okay lang sana, gusto kong malaman, kaya itatanong ko kung pwede ba akong sumilip mamaya kung sakaling merong... Huwag mo nang subukan. Hindi na nakapagsalita si Leo matapos makita ang mga mata ni Kelvin na tila nag-aalab. At base sa mga salita nito, ay halatang halata na seryoso siya sa kanyang sinasabi. Dahil doon ay hindi na nakaimik pa ang binata, nag-ayos na lang ng kanyang salamin. Eksakto rin kasi na tumawag si James at nakibalita, pero hindi sila nakapag-usap na maayos sapagkat nawala na naman ang signal pagpasok nila sa bagong bayan. Nang makarating na ang dalawa sa tapat ng bahay, pasado 5:30 na ng hapon. Bago sila bumaba pareho ng honor, ay nakiusap si Kelvin na wag nang i-open kina Ginoong Dino at Ginang Mina na naikwento niyang tungkol sa pagiging miyembro nila ng isang kulto. Pagsang-ayon ni Leo, ay nagdire-diretso na si Kelvin sa loob ng bahay. Naiwan naman siyang nakatingin sa binatang payat habang naglalakad palayo. Naisip na lang niyang kunan to ng litrato bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. Makalipas ang ilang sandali, pagpasok ni Leo sa loob ng bahay, ay hindi niya napansin ang mag-asawang De Oro, kaya umakyat na muna siya para makapagpahinga na sa silid. Doon ay inisip niyang mabuti ang mga napag-usapan nila ni Kelvin habang pauwi sila kanina. Sa tanang buhay niya kasi sa ganong trabaho na makailang beses nang napunta sa mga probinsyang liblib, ito lang ang unang pagkakataon na makarinig siya ng ganong kwento. Bilang isang parte ng medical team, hindi siya masyadong naniniwala sa mga mangkukulam o mga taong nagpe-perform o nagpapagaling ng may sakit sa pamamagitan ng milagro o kung ano-ano pa mga bagay na pinapahid-pahid lang sa labas ng katawan. Mas naniniwala pa siya sa mga herbal na medisinang pinaiinom ng mga manggagamot dahil may magandang benepisyo naman talaga sa katawan ang pag-inom ng mga herbal. So, kung ang pamilya De Oro kasapi ng kulto ng mababait, ibig sabihin, itong mga mangkukulam dati nilang miyembro at masasama? Grabe naman, parang nakakatakot tuloy. Buti na lang, nakatanggap ako ng kung ano man tong bagay na to dun sa lalaking palaboy, kay Mang Ochok. Dinukot niya sa bulsa ang nasabing bagay, saka inikot-ikot gamit ang dalawang mga kamay. Ano kayang laman ng pulang tela na to sa loob? Parang nakakita na ako ng ganito Ay oo, tama. Sa mga bata. Nilalagay ito sa mga batang kapapanganak lang. Ito nga yun. Bakit ngayon ko lang naalala? Matapos maalala ang bagay na yon, ay muli na namang sumagi sa isip ang ilang mga bagay na sinabi ni Kelvin kanina patungkol sa kulto at mangkukulam. Pakiramdam niya kasi ay may iba pang bagay na hindi nasasabi sa kanya ang binata. Naisipan niya ring itanong mamaya sa hapunan kay Ginoong Dino kung paano nga ba siya na-aksidente o kung anong dahilan. Sa dami ng naglalaro sa utak ng binata, ay hindi na malayang nakaidlip na pala siya na suot pa rin ang salamin. Mabuti na lang ay nakatihaya lang ang pagtulog niya, kaya hindi nasira ito. Pasado 7:00 ng gabi, nagising si Leo matapos makarinig ng katok sa pinto. Pagbukas niya ay tumambad sa kanyang paningin si Kelvin na seryoso na naman ang pagmumukha. Kuya, kakain na raw. Salamat. Susunod na ako. Magbibihis lang ako saglit. Matapos makapagpalit ng damit pambahay, ay dali-dali nga siyang nagpunta sa dining area kung saan nakita niya ang pamilya De Oro na nakaupo na sa kanika nilang pwesto. Magandang gabi po. Maupo ka na para makakain na tayo. Pagkaupo ni Leo sa tapat ng hapagkainan,
ay kaagad inabot ng ginang ang kanyang kamay, ganon din ang ginawa ng iba. Manalangin na tayo at pumikit na kayong lahat. Pagkatapos noon ay nagsimula na magdasal ang Ginoo na ikinagulat naman ang binatang nakasalamin. Iba kasi ang pamamaraan ng pananalangin nito. Hindi katulad sa kanyang nakasanayan. Dahil doon ay napadilat siya at napatingin kay Kelvin na masama rin ang tingin sa kanya. Hindi nagsalita ang payat na binata. Pumikit lang to at gano'n na rin ang kanyang ginawa. Kahit ang totoo, nagsisimula na siyang kilabutan dahil sa kakaibang lengguwahe na lumalabas sa bibig ni Ginoong Dino. Habang nagpapatuloy sa pananalangin ng Ginoo sa pamamagitan ng ibang salita, ay ramdam na ramdam ni Leo ang kilabot na mabilis na dumaloy sa buo niyang pagkatao. Iba ang dating sa kanya ng mga salitang yon. Hindi niya rin masabi sa sarili kung ano ang nararamdaman niya. Pero siguradong sigurado siya sa takot na biglang namuo sa kanyang puso. Nagsimulang manginig ang kanyang kalamnan pero pinigilan niya to at hindi nagpahalata. Sapagkat hawak ni Ginang Mina ang kanan niyang kamay habang sa kaliwa naman ay si Kelvin. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pagkabitaw ng mga kamay kay Leo, ay kaagad niya tong ibinaba dahil sa panginginig. Namutla rin ang kanyang mukha dahil sa takot, pero pinilit niya tong itago kahit halatang halata sa kanyang itsura. Iho, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ang mukha mo, Leo? Ayos lang po ako. Matapos niyang sabihin yun, nagsimula na silang maghapunan ng tahimik. Makalipas ang ilang minuto, hindi niya rin alam kung bakit tila nawalan siya ng lakas ng loob makipagkwentuhan sa mag-asawa. Nagpaalam na lang siya kaagad na matutulog na dahil ramdam niya pa rin ang kakaibang takot dahil narinig niyang manalangin ng ganong lengguwahe si Ginoong Dino. Habang nakahiga siya sa kama ay napaisip na naman tuloy ang binata. Pagkatapos nun ay tinanggal niya ang salamin sa mata at nilagay sa maliit na mesang abot kamay lang. Parang Latin yata ang sinasabi ni Kuya Dino, pero hindi ko alam kung bakit. Ang weird pala pakinggan ng ganong panalangin. Parang hindi siya bagay bigkasin kapag nasa hapagkainan. Naririnig ko lang kasi ang mga ganong prayer kapag may pinapalayas na demonyo or something. Ay, hindi naman sinabi sa akin ni James na ganitong klase pala ng pamilyang tutuluyan ko. Parang bukas tuloy, gusto ko lang umalis eh. Maya-maya ay nag-iba na siya ng pwesto para matulog. Subalit katulad kagabi, ramdam pa rin ng binata ang alinsangan kahit pa may electric fan. Dahil doon ay muli niyang hinubad ang damit at pagkatapos ay naisipan niya sanang buksan ang pinto at bintana, kaso lang naalala niyang nagbilin pala ang mag-asawa. Bakit nga kaya nagbilin sila na maglaka ko ng pinto? May kinalaman kaya to sa sinabi sa akin kanina ni Kelvin? Dumapa siya at pumikit nang maramdaman ang samyo ng hangin mula sa labas ng kwarto. Dahil doon ay mas naginawa ng kanyang katawan, kaya tila ba tinamad na siyang isara ang pinto. Mas ayos pala kung nakabukas ang pinto eh. Makakatulog ako ng mahimbing kapag ganito. Kumpara kagabi na hindi pa man inaagaw ng antok ang buo niyang diwa, ay nakarinig na siya agad ng magkakasunod at mabibilis na yabag. Alam niyang patungo yun sa kinaroroonan niya, kaya naman napasulyap siya sa pintuan hanggang sa sumulpot na lang doon si Kelvin. Kagaya ng dati, ay malamig at matalim na tumitig ang binatang payat sa kanya. Napakunot noon na lang si Leo na punong-puno ng pagtataka. May problema ba, Kelvin? May kailangan ka? Hindi ba binilinan ka na ni nanay at tatay na maglak ng pinto kapag matutulog ka? Oo, nasabi nga nila. Naiinitan lang talaga ako kaya iniwan ko lang saglit. Isasara ko rin naman kaagad. Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat humakbang na si Kelvin at sinara ang pinto ng pabalagbag.
Nagulat naman si Leo dahil sa inasal na yon ng bunsong anak ng tinutuluyan niya. Pero sa huli ay wala na siyang nagawa. Napakamot na lang siya ng ulo habang lumalapit bago to ilak. Napakasumpungin naman ng taong yun. Para siyang babaeng toyoin. Napakibit-balikat na lang siya bago bumalik sa kama hanggang sa tuluyan ng makatulog nang hindi na lang din niya namamalayan. Eksakto 3:00 ng madaling araw ay napamulagat ang mga mata ni Leo. Narinig na naman kasi niya na tila may pumipihit ng doorknob na makalipas lang ang ilang saglit ay tumigil din. Pigil hininga siyang bumangon at naglakad ng walang ingay palapit sa pinto. Inilapit niya ang tenga dito para pakinggan kung anong merong ingay sa labas. Nakarinig siya ng mahina pero mabigat na mga yabag at nang mawala to ay marahan niyang pinihit ang doorknob at sumilip saglit. Doon ay nakita niyang nakabukas ang kaharap niyang silid at may naaninag siyang tao mula roon, kaya kaagad niyang isinara ang pinto at nilak. Umatras siya at nakiramdam sa susunod na mangyayari hanggang sa makarinig siya ng pagsara ng pinto, senyales na lumabas na ang kung sino mang tao sa tapat ng kanyang silid. Makalipas lang ang ilang minuto, may kung sino na namang pilit na binubuksan ang pinto niya mula sa labas. Sinundan na yon ng mahihina at paulit-ulit na pagkalampag. 30 segundo ang nagdaan. Tumilig ang mahihinang pagkalampag, pero muling may pumihit sa doorknob at sa pagkakataong yon ay mas agresibo na ito. Dahil doon ay napaatras na si Leo hanggang sa mapaupo siya sa kama matapos tumama roon ang kanyang alak-alakan. Nanatili siyang nakatingin sa pintong may kung sinong pilit na nagbubukas. At habang nakatitig doon, ay unti-unti na ring sumilay ang kaba sa kanyang dibdib. Nagsimulang gumapang ang kilabot sa talampakan na tila ba nanggaling sa sahig. Umakyat to sa tuhod, papuntang tiyan, hanggang sa pagdating sa kanyang dibdib ay nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso na para bang may mga nagkakarerang maliliit na daga rito. Mas tumripli pa ang nararamdamang takot ni Leo nang muling may kumalampag ng pinto. Paulit-ulit na kinalampag ng kung sinong nilalang ang pinto na parang mabubuwal na. Pucha, sino ba yun? Nagpatuloy ang pagkalampag sa pinto habang sinasabayan ng matinis na boses ng hindi pamilyar na babae. Lumabas ka! Lumabas ka! Lumabas ka! Napaatras si Leo habang pinakikinggan ang nakakatakot na tinig mula sa labas ng kanyang silid na hindi pa rin tumitigil sa ginagawa nitong pilit na pagpihit ng doorknob at pagkalampag ng pinto. Mula sa matinis na boses ay lumalim ito at tila ba dumami. Naghalo-halo ang mga tinig na parabang galing sa ilalim ng hukay. Pakiwari ni Leo ay parabang tinig na ng dyablo ang naririnig niya, kaya mas lalo siyang nangilabot sa takot. Lumabas ka! Lumabas ka! Lumabas ka! Napaatras ang binata at napasiksik sa sulok ng higaan. Tinakpan niya ang tenga ng unan at binalot ang sarili ng kumot. Nagpatuloy naman ang nakakatakot na tinig, kaya halos lumuwa na ang puso niya sa takot. Hanggang sa ilang saglit pa, ang kalampag at matinis na boses ay nawala. Napalitan naman ito ng nakakangilong bagay. Kinakalmot na ng tila maladyablong babae ang pinto sa labas. Muling napatakip si Leo ng mga tenga dahil sa ngilo at doon niya rin napagtanto ang mga bagay-bagay. Kaya pala gusto nilang ipalak sa akin ang pinto. Pati yung mga kalmot na nakikita ko sa pinto, ito pala yun. Diyos ko po, ano bang nilalang ang nasa labas ng silid? Napadasal na lang si Leo sa Panginoon na sana ay matapos na ang gabing yon o di kaya'y marinig ng mga kasama niya ang nangyayari
upang siya ay masaklolohan. Hanggang sa namalayan na lang niya na nawala na pala ang ingay. Nakarinig din siya ng ilang mga pamilyar na boses na tila pinipigil ang babaeng nagwawala kanina. Maya-maya pa, nang masiguro niyang wala na ang mga tao sa tapat ng silid, ay marahang lumapit si Leo sa pinto at nagpatuloy na nakiramdam. Boses ni Kelvin tsaka ni Aling Mina yun ha. May iba pa ako naririnig na boses bukod sa kanila, pero hindi pamilyar sa akin. Muli niyang binuksan ng marahan ang pinto at sumilip sa labas. Nang makita niyang wala ng tao, ay lumabas siya dala ang kamera. Gusto niya kasing madokumento kung anumang masasaksihan niya sa gabing yon na sigurado siyang hindi normal na pangyayari. Eksaktong pagbaba niya ng hagdan, nakita niya ang ilang kataong may suot na kwintas na may pendant na katulad ng simbolong nakita niya sa mismong gate ng mga De Oro maging sa tapat ng kwartong tinutulugan niya. Mabilis siyang nakapagtago sa isang sulok at nagmatsyag sa mga ito. Nakita niya rin si Kelvin at Aling Mina na kasama ang ilang kalalakihan na mahigpit na hinahawakan ang isang hindi kilalang babae. Mahaba ang buhok nitong natatakpan ng buong mukha kaya hindi niya makilala. Nakasuot to ng marungis na puting dress na parang isang white lady. Dalhin niyo na siya sa altar, siguradong pahihirapan na naman siya ng masasamang mga mangkukulam na yon. Anak, Kelvin, samahan mo ang ate Rita mo. Pupuntahan ko lang saglit ang tatay niyo para sabihan siya. Wala na ngang inaksayang oras ang lahat. Nagtungo na sila sa likod ng bahay kung saan naroon ang sinasabi nilang altar. Nang marinig naman ni Leo ang lahat ng yun mula sa kanyang pinagtataguan, ay hindi niya rin alam ang gagawin. Hindi niya rin kasi sukat akalain ang mga narinig. Kung ganun, yun ang isa nilang anak? Sabi ni Aling Mina, pinahihirapan na naman siya ng masasamang mangkukulam. So ibig sabihin, matagal na siyang nagkakaganon? Kaya pala. Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat biglang sumulpot si Ginang Mina na sa kabutihang palad ay hindi siya nakita. Nagmamadaling tumakbo ang ginang papunta sa likod ng bahay na palihim niyang sinundan. Nang marating na ang kinaroroonan ng sinasabing altar, ay naghanap si Leo ng magandang lugar na pupwede niyang masilip ng malinaw ang kung anumang nagaganap sa loob. Mabuti na lang din ay may nakita siyang hagdan na nakasampa sa pader. At doon siya umakyat at sumilip sa maliit na butas na nakita niya. Doon nga ay kitang-kita niyang lahat ang mga lagpas 15 tao na pare-parehong may kwintas at triangulong pendant na may mata sa gitna. Nangilabot kaagad siya pagkakita sa mga ito, pero tinapangan niya pa rin ang sarili. Nagsimula rin siyang kumuha ng ilang litrato hanggang sa mapansin niyang palobat na ang nasabing gadget dahil hindi niya pala ito na-charge kagabi. Naku po, kailangan tipirin ng baterya. Naudlot na siya dahil dinig niya ang paghiyaw na naman ng babaeng tinawag na Rita habang hawak-hawak ng 8 kalalakihan. Ilagay niyo na siya sa altar para masimulan na natin ulit ang ritual. Anong oras na? Dapat bago sumikat ang araw bumalik na siya sa dati. Bilisan niyo na! May ilan sa kasamahan ng ginang na nagsabi na habang tumatagal ay tila pawala ng pawala ang bisa ng ritual na ginagawa nila at nagsuggesto na isuko na lang ang babae sa mga mangkukulam para matapos na rin ang paghihirap nito. Dahil doon ay napatakip si Leo ng bibig habang nakikinig sa mga to. Kitang-kita niya rin ang galit sa mukha ni Kelvin dahil doon. Kaya inambahan niya ng suntok yung nagsabi nun na mabuti na lang ay napigil siya. Tama na yan. Ang gusto ng mga mangkukulam na yon, mag-away-away tayo at pagdudahan ng pananampalataya natin. Pinuntirya ang leader natin para pag nagtagumpay sila, masabing peke ang pananampalataya at milagro natin. Mas lalong nagulat si Leo sa kanyang mga nalaman. Nakitang-kita sa kanyang mukha. Shit! Kung ganun si Ate Mina ang leader ng kulto na to,
Bigla niya tuloy na alala ang isang kwento tungkol sa lugar na to na napuntahan niya ngayon. Oo nga pala, may kwento-kwento rito noon sa lugar na to. May babaeng naghihimala at minsan na rin nabalita yun. Kung ganun, si Rita ang tinutukoy na babaeng yun. Anak pala siya ng mga De Oro. Hindi na niya natapos ang pagsasalita dahil sumisigaw na naman si Rita habang nanlalaban. Tinatali kasi siya ng mahigpit sa nasabing altar upang alayan siya ng dasal at makalaya sa sumpa ng mga mangkukulam sa lugar na yon. Lumabas ka! Lumabas ka! Huwag kang magtago! Habang nakatunghay si Leo sa mga nangyayari, ay unti-unti na namang nangingilabot ang katawan niya dahil sa nakakatakot na tinig na lumabas mula kay Rita. Pero kahit ganon ay hindi pa rin siya tumigil sa pagkuha ng video upang magkaroon siya ng dokumento patungkol sa nangyayari. Nang maitali na ng mahigpit sa altar ang babae, ay pumabilog na ang lahat at naghawak-hawak ng kamay. May 6 na kalalakihang natira sa likuran ng pabilog para umalalay kung sakaling may kung anumang hindi inaasahang magaganap. Wala rin sa pabilog ang mag-ina dahil pareho silang nasa unahan. Si Kelvin ay may hawak na isang maliit at puting aklat, habang si Aling Mina naman ay nakatayo lang sa harap ng anak niyang babae na nagsisisigaw pa rin. Katulad kanina, pinaghalo-halong boses pa rin ang tinig nito na akala mo ay sinasapian ng masamang espiritu. Habang nagbibigkas ang mag-ina ng mga salitang sila lang ang mga nakakaunawa, ay ramdam na ramdam ni Leo ang matinding kilabot na tila bumabalot sa buo niyang pagkatao. Pero kahit napapangibabawan na ng takot, ay sinikap pa rin niyang maging matapang para makuhanan ang buong pangyayari. Nagpatuloy naman sa pagwawala si Rita na mas lalong naging agresibo, mabagsik at nakakatakot. Mas lalong lumalim ang kanyang boses at mas dumami ito kumpara nung una. Bigla na lang ding umangat ang babae mula sa pagkakahiga sa altar na mabuti na lang ay napakahigpit ng pagkakatali sa kanya kaya hindi siya umangat hanggang sa kisame. Lumabas ka! Lumabas ka! Huwag kang magtago! Papatayin kita! Lalong nagimbal si Leo sa kanyang mga nasaksihan na hindi niya sukat akalaing totoong mga pangyayari. Ramdam na niya ang panginginig ng kanyang kamay habang patuloy sa pagvideo sa mga kaganapan. Nagpatuloy din si Ginang Mina, Kelvin at ang mga naroon sa pagbigas ng mga wikang sila lang ang nakakaunawa. At ang pinakahuli, nangibabaw ang boses ni Kelvin sa lahat habang mapaus-paos na nagbibigkas ng pagtatapos niyang orasyon. Biglang namatay ang mga nakasinding ilaw sa paligid ng buong silid. Nag-spark din ang video camera ni Leo at nang dahil sa gulat ay na-out of balance siya sa sinasampahang hagdan. Pagkahulog ay una ang kanyang puwet pero sa kabutihang palad ay naisalba niya ang gadget at nahawakan din kaagad ang kanyang salamin sa mata. Habang nagpapagpag ng sarili, ay nakarinig siya ng pamilyar na tunog mula sa likuran. Subalit bago pa siya makapagtago, ay naramdaman na niyang may humawak sa kanyang likuran. Hindi ka dapat nagtatagal sa labas, Leo. Hindi ba pinaalalahanan na kita? Hindi kaagad nakaimik ang binatang nakasalamin sapagkat hindi niya rin kasi alam ang sasabihin matapos ang mga nalaman. Paano niyo po ipaliliwanag ang mga nakita ko ngayong oras na to? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay nakarinig na sila ng malakas na sigaw at pag-iyak mula sa loob ng silid kung saan nagaganap kanina ang pag-oorasyon. Sabay pa silang napalingon sa dakong yon hanggang sa hawakan siya ng Ginoo sa kamay. Bumalik na tayo sa loob. Hindi ka nila pwedeng makita rito. Ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat bukas. Dali-dali nga silang bumalik sa loob ng bahay at sa tapat mismo ng silid ng Ginoo ay muli itong nagbigay ng babala sa kanya. Pagkising mo bukas, wala kang nakita o narinig. Ikandado mong maigi ang silid mo at kahit anong mangyari hanggang hindi sumisikat ang araw
huwag kang lalabas sa kwarto mo. Sige na at umakyat ka na. Dahil maya-maya lang nandito na sila. Bukas ikukwento ko sa iyo ang lahat-lahat. Pangako. Pinanghawakan ni Leo ang mga sinabi ng Ginoo. Kahit ang totoo ay punong-puno na siya ng pagdududa matapos ang mga nasaksihan niya. Dali-dali siyang nagtungo sa kanyang silid. Kahit sa totoo lang din ay gusto niya nang umalis sa bahay na yon. Pagkakandado niya ng pinto, hinarang pa niya ang maliit na mesa bilang paninigurong hindi siya mapapasok. Nang nakahiga na sa kama ay takot na takot pa rin siya habang inaalala ang mga nangyari kanina lang. Kaya kahit anong pilit niyang matulog ay hindi siya madalaw-dalaw ng antok. Hindi na rin kasi ligtas ang tingin niya sa lugar na yon. Kaya gano'n na lang din ang kanyang pag-aalala. Kung meron lang akong choice at ibang mapupuntahan, hindi ako magtatagal dito. Nakakainis. Lagot talaga tong James na to sa akin eh. Doon niya naisipang kunin ang cellphone na wala pa ring signal. Pagkatapos ay muli siyang bumangon para i-charge ang video camera dahil kailangan niyang mapanood uli ang mga nangyari kanina. Dahil na rin sa kahihintay, ay hindi na namalaya ng binata na nakatulog na siya. At nagising na lang siya matapos ang pagkatok ng kung sino sa pinto ng kanyang silid. Maingat niyang inalis ang mesang nakaharang at inayos ang sarili upang hindi mahalata na hindi siya masyadong nakatulog. Kelvin, ikaw pala. Hindi na kumibo ang binatang payat. Matapos lang siyang titigan na tila lalamunin ng buhay, ay tumalikod na to at naglakad palayo. Kibit-balikat na lang sumunod si Leo hanggang sa marating nila ang dining area kung saan naroon na ang mag-asawang De Oro. Katatapos lang magluto ni Ginang Mina habang si Ginoong Dino naman ay nagbabasa ng dyaryo. Good morning, Leo. Mag-almusal ka na. Salamat po, pero maliligo na po muna ako. Maupo ka muna at mag-almusal bago ka maligo. Sige na. Dahil doon ay wala nang nagawa ang binatang nakasalamin, kundi ang sumunod kahit ang totoo ay hindi na siya komportable pa sa mga tao sa kanyang paligid. Kaya habang tahimik na nag-aalmusal, ay napapasalita na naman siya sa isipan patungkol sa mga plano niya. Pipilitin kong matapos ngayong maghapon ang mga gagawin ko para makauwi na rin ako mamaya. Hindi na ako makakatagal sa ganito. Matapos makapag-almusal, ay nagmamadali siyang nagtungo sa banyo at naligo. At makalipas lang ang ilang minuto, ay nakapaghanda na kaagad siya ng mga kakailanganin. Inayos na rin niya ang mga maleta sapagkat naplano niya na ang mga gagawin mamaya pagkatungo niya sa ikalawa at huling katutubo na bibisitahin niya. Mabilis na lumipas ang oras. Katulad ng kanyang inaasahan, pasado 3:00 pa lang ng hapon ay natapos na ang trabaho na para sa 1 linggo. Kung noon kapag nangyayari yon, inilalaan niya sa bakasyon ang natitirang araw. Ngayon ang pinakahangad niya ay makauwi na sa Maynila at makalayo na sa lugar na yon. Pagbalik nila sa bagong bayan, ay ibinaba na lang siya ni Kelvin sa Guevara Street dahil may pupuntahan lang daw ito saglit. Nagtuloy-tuloy naman siya sa paglalakad hanggang sa marating ang bahay ng pamilya De Oro. Eksaktong naabutan niya ron ang Ginoo na tila hinintay din talaga siya. Kuya Dino, pasensya na po. Dahil natapos ko na naman ang trabaho ko, uuwi na rin po ako ngayon. Hindi ko na po bubunuin ang natitirang araw ko rito. Huwag po kayong mag-alala. Yung follow-up na tulong para sa mga katutubo, makasisiguro kayong darating yun sa kanila sa susunod na linggo. Alam ko namang maiintindihan niyo po ako. Naiintindihan naman kita. Ngayon, hinintay talaga kita dahil katulad ng pangako ko kaninang madaling araw, ikukwento ko sa iyo ang lahat ng tungkol sa pamilya ng De Oro. Makikinig po ako. Halos mahigit kalahating oras din nag-usap ang dalawa ng masinsinan hanggang sa magpaalam na si Leo na bumiyahe na rin kaagad pabalik sa seaport.
Nung nandun na siya ay hinanap niya pa ang lalaking palaboy na si Ochok dahil balak niya sana magpasalamat dito. Ang kaso lang ay hindi na niya nakita. Habang nakasakay ng Roro pauwi pabalik sa Batangas Port, ay tinignan niya ang ginamit na video camera para sana mapanood ulit ang mga hindi malilimutang pangyayari ng madaling araw na yun. Subalit sa kasamaang palad, ay wala siyang nakuhang kahit ano, mapapicture man o video. Madilim lang ang lahat ng kuha at walang kahit anong tunog ang video, kaya nang hinayang na lang siya at binura ang mga yon. Nang makabalik na siya ng Maynila, ay galit niyang kinumpronta si James sapagkat hindi nito sinabi sa kanya na siya pala ang panganay na anak ng mga De Oro. Nagsinungaling lang pala to sa katauhan na meron siya sa Maynila. Na-explain naman ni Ginoong Dino kung bakit lumayo si James sa pamilya niya. Yon ay dahil ayaw niyang maging kabilang sa pagiging kulto at magaya sa kinahantungan ni Rita. Na dahil sa paggawa ng himala sa kanilang lugar, ay kinaiinggitan ng mga masasamang mangkukulam, kaya nagtulong-tulong na bigyan siya ng sumpa. Kay James niya lang din nalaman na si Ochok pala ang dating nobyo ni Rita na inakala ng lahat na nasiraan ng bait matapos ang sinapit na paghihirap ni Rita mula sa kamay ng mga mangkukulam. Nang malaman ni Leo ang mga yon, ay hindi maproseso ng utak niya ang mga revelasyon. Naawa siya para kay Rita, kaya lang ay nakaramdam siya ng inis sa pamilya De Oro dahil ayaw pa nilang bitiwan ang pagiging kulto para matapos na rin ang paghihirap ng kanilang anak. Para maiba na ang takbo ng isip, itinuon na lang ni Leo ang oras sa paggawa ng report kaugnay sa trabahong ginawa niya. At sa pagod na rin ng isip at katawan, hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Naalimpungatan lang matapos makarinig ng kaluskos mula sa labas ng kanyang kwarto. Nakasiwang kasi ang pinto, kaya naririnig niya ang kaluskos na tila may kumakalmot sa dingding na nasa labas ng silid. Inaantok siyang umalis sa upuan at desk, saka nagtungo sa labas ng kwarto habang nagsusuot ng salamin. Pagbukas ng pinto, ay tumambad kaagad sa kanyang paningin ang babaeng mahaba ang buhok na natatakpan ng pagmumuka. Ang suot nito ay nanlilimahid na puting bestida. Kahit hindi pa niya nakikita ang mukha, nakilala na kaagad niya kung sino ang babaeng to, kaya nagtaka siya at nagsimula na ring mangilabot. Biglang nawala ang antok niya ng dahil doon. Rita? Biglang nagtayuan ang kanyang mga balahibo nang maunawaan ang mga bagay-bagay. Gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan at tila lumobo ang kanyang ulo sa sobrang kaba. Hindi siya makagalaw pero ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa babaeng nakatayo sa tapat ng silid. Naghihintay siya sa kung anong magaganap. Rita, anong ginagawa mo rito? Paanong... Napuno ng takot ang kanyang puso nang biglang umiti sa kanya ang babae. Pagkatapos noon ay tila nagkabali-bali ang mga buto nito hanggang sa mapahiga sa sahig. Habang naglalagutukan ang mga buto, ay biglang pumwesto ang mga kamay nito sa sahig at ang ulo ay nakaharap sa kanya. Nakakurba din ang katawan nito, kaya nagmistulang isang gagambang nakapatiwarik. Anong... Mas lalong nanigas ang binata nang makita yon. At mas lalo pang nasindak si Leo nang muling ngumiti sa kanya si Rita. Ililipat ko na sa'yo ang sumpa ng mga mangkukulam! Dahil doon ay sinikap niyang gumalaw sa abot ng kanyang makakaya. Napaatras siya sa sobrang taranta at nawala ng balanse dahilan para siya ay matumba. Paglingon ulit ni Leo kay Rita, ay nanlilisik na ang mga mata nun habang mabilis na gumagapang palapit sa kanya na parang isang gagamba. Lintik naman! Napahiyaw si Leo sa sobrang takot habang umaatras pabalik sa kanyang silid. Pagpasok niya sa kwarto
ay mabilis siyang tumayo saka isinara at ikinandado ang pinto. Doon ay unti-unti niya nang narinig ang pagpihit ng doorknob, kasunod ng pagkalampag ng mga pinto at ang pinaghalo-halong tinig ng dyablo. Lumabas ka! Huwag kang magtago! Ililipat ko na sa'yo ang sumpa ng mga mangkukulam! Takot na nagsumiksik sa isang sulok si Leo habang nakapikit at nakatakip ang tenga. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang nakakatakot na boses hanggang sa maalala niya ang pangontrang binigay ni Ochok. Kinuha niya to at muling nagdasal sa isang sulok. Makalipas lang ang ilang minuto ay nawala na ang ingay, pero hindi pa rin siya lumabas ng silid at nanatili lang sa kanyang pwesto hanggang siya ay makatulog. Dahil sa pangyayaring yon, ay hindi na inaalis pa ni Leo ang pangontrang bigay ni Ochok sa kanya. Kahit saan siya magpunta, ay palagi niya itong bitbit. Wakas!